tulad ni Padilla. Naisip niya ba? Nagandahan siya sa salitang parliamentary, nagandahan siya sa salitang federal, hindi niya alam kung bakit. Rapid fire! Robin Padilla. Ito sinusulong po natin. Mga kaibigan, itong Chacha ang kanyang pinaplansya. Isipin mo, chairman ng ng committee na yan, Constitutional Committee. Nalalaman sa konstitusyon yan. Bakada lang, hirap na yan. Konstitusyon pa. Matagal nang tinatahol ni Robin Padilla yan Yan ang utos sa kanya. Ito pa rin form of government nito, presidential bicameral pa rin, pero tatagdagan yung Senado. Kasi ang gusto talaga ng PDP laban ay federalism. Wala po ako talagang gusto kundi maging unicameral tayo at maging parliamentary tayo. Kayo po as chairman of the Committee on Constitutional Amendments, you have the same plan, sir? Matagal ko na po pinag-aaralan. Opo, bago pa lang po ako nagtumakbo sa senador, pinag-aralan na natin ng charter change. Sa unang araw po natin, pinag-aralan na natin yan. Dahil sa totoo lang po, hindi ko lang maintindihan talaga bakit dito sa Pilipinas ginawa nating parang Biblia yung konstitusyon, ayaw nating amendahan man lang. Sana buksan natin ng pag-iisip natin na kung gusto natin talaga ng pagbabago sa Pilipinas, na lahat naman tayo, yun ang ating mithiin, una natin baguhin ang konstitusyon. Kasi yan ang pinakamataas na batas, saligang batas. Susunod lahat dyan. Bago tayo makagawa ng mga normal na batas, kailangan sinasang-ayunan nung saligang batas. Paano yun? Kung dun sa saligang batas, hindi naman siya nag-adjust sa takbo ng panahon. Isipin nyo, 2023 na, 1987 yun. Siguro kailangan talagang dapat may amendahan. Sinasabi nito, may federal, may parliamentary, mga kaibigan. Dahil sa parliamentary, obligado silang humarap. Yun lang pala gusto niya, humarap. Tapos, babaguhin na niya saligang batas. Alam nyo, ang malas nating mga Pilipino, naubos ang magagaling Naubusan tayo ng magagaling. Dahil ang nauupo, puro mga walang kabuluhan Si Robin lang wala nang kabuluhan yan. Pero ang sabi naman, katulad nitong chief ng National Security Agency, ang sabi niya, walang bobo na dapat maging bahagi o maging magkaroon ng bahagi sa parliamentary system. The word parliament comes from the French term parler, P-A-R-L-E-R, which means to talk. That's why parliament is a talking environment. You talk. If you zipper your mouth there, I mean, you'll be ousted in the next election because that's why no bobo can be member of parliament, by the way. I'm sorry for the use of the word, but I cannot find any other one which is appropriate. Meaning, aray ko po, That's why, sabi ni Carlos, parliament is like talking environment. You talk and talk. Ayan po mga kaibigan. If you zipper your mouth, pag isinira mo raw yung bibig mo, dyan, I mean, you will be ousted in the next election. Sa susunod na eleksyon, tanggal ka na. Kasi sinara mo yung bibig mo. Mga kaibigan, nihikab, hindi ka naghikab. Si Lito Lapid lang Pag naghihikab lang yan, bumubuka bibig niyan Mga kaibigan Diba? Ito naman si Robin Hood, panayan daldal, hindi naman naintindihan yung pag-uusapan, kamukha ng parliamentary. Minsan federal, minsan parliamentary. Magkaiba pala yun mga kaibigan, yung federal at yung ibig sabihin ng parliamentary.
Ang sabi niya, ang saligang batas ay ang pangunahing pinakamataas na batas na hindi dapat baguhin dahil sa gusto mo lang, naisip mo lang. Naisip mo lang, gusto mong baguhin, ibabaguhin na. Dahil naisip mo, tulad ni Padilla. Naisip niya ba? Nagandahan siya sa salitang parliamentary, nagandahan siya sa salitang federal, hindi niya alam kung bakit. Bakit federal? Bakit may parliamentary? Kung puro ganyan lang ang salita mo, mga kaibigan, kailangan na maging parliamentary. Yan po. Ako naman ito, sa akin. Halimbawa, dumating tayo dyan sa punto na yan, pero wag na. Kasi wala namang kasalanan ng konstitusyon eh. Sinisisi nila ang konstitusyon sa failure ng mga namumuno sa pamahalaan, sa kanilang mga mambabatas. Unang-unang ayaw nila dyan sa konstitusyon natin ngayon, yung nagbabawal sa political dynasty. Yan ang unang-unang ayaw nila. Kasi, halimbawa, senador ka, 2 term ka lang, tapos magpapahinga ka ng isang eleksyon, pwede ka na naman bumalik. Kung dun sa isang eleksyon na yun maraming nangyari, di hindi ka na makakabalik, hindi ba? Pagkatapos, congressman hanggang 3 term. Tapos papahinga ka lang, isang eleksyon, pwede ka na naman uling kumandidato. Pero pwede ka pa rin kumandidato sa ibang posisyon. Doon lang sa babakantihin mong pwesto, hindi ka pwedeng bumalik agad. Ang daming kalokohan Hindi nila iginawa at sinunod yung mandato nila sa konstitusyon na kinakailangan nilang magpasa ng enabling law o batas na magpapatupad sa anti-political dynasty provision ng ating saligang batas. Mga kaibigan, hindi naman dapat baguhin yan Ang dapat mong baguhin, yung mga nagpapatupad. Kahit nga anong ganda ng konstitusyon na yan, kung ang magpapatupad, demonyo. Baliwala. Mga kaibigan, di ba? Bababuyin yung saligang batas. Kahit anong pangunahin naman dyan na gusto nila i-disenyo para sa interest nila Yan saligang batas ba't nyo pa babaguhin Nagagawa na ninyong bastusin yung saligang batas babaguhin nyo pa. At ito tama yung sinabi sa atin dati ni Attorney Alan Pagya na sa paggawa ng konstitusyon, hindi dapat abogado mga gumagawa niyan. Kasi pag abogado, magiging technical yan. Hindi dapat ang mga gumagawa ng saligang batas yung pangkaraniwang tao. Maglagay ka dyan ng totoong magsasaka. Maglagay ka dyan ng totoong OFW. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi requirement dyan na ikaw abogado. Pagawa mo yung gustong gawin ng isang delegado. Halimbawa, di ba, ng isang susulat sa konstitusyon, pwede ka naman kumuha ng abogado para siya ang susulat ng dekahon sa pagsulat mo ng saligang batas. Pero yung pinaka-idea manggagaling dapat doon sa tao. Yun ang iahalal mo, yung klaseng tao na yun, mga kaibigan. Di ba? Bigyan ko kayo example. Ang dami dyan, abogado Dapat dyan, pag sumabak ka dyan, meron kang specialized na gustong bantayan sa pag-formulate ng ating saligang batas at magkaroon ka ng bahagi sa pag-aaproba nun sa saligang batas. Katulad ko, nasa media ko, gagawa ako ng mga idadagdag na probisyon para sa saligang batas bilang isang media. At dapat,
Kapag ka ang gagawa dapat ng konstitusyon, yung susulat, hindi na yan pwedeng pumasok sa politika. Ha? Kasi dapat malinis ang hangarin ng mga tao na lilikha ng ating saligang batas. Hindi sila nag-iisip ng sila papasok sa politika, hindi mo mapipigil yun. Kasi makikilala na sila pagka naging framer sila ng ating konstitusyon. Pwedeng maging bihikulo yun sa pagtakbo nila sa politika. Dapat i-disqualify na sila sa pagtakbo sa politika or paghawak ng anumang tungkulin sa gobyerno. Dapat ganon. Para ang intensyon ng susulat ng saligang batas ay para lamang sa ikabubuti ng bansa at ng mamamayan. Iyon ang dahilan para sa akin. Hindi ka na pwedeng kumandidato, hindi ka mukha nun. Yung mga naging membro ng Constitutional Convention, nakatakbo sa politika mga kaibigan lumahok din sa politika at nabigyan din ng pwesto sa gobyerno. Nagkaroon tayo ng leksyon na hindi dapat pala yun. Kasi kung in the future meron ka mang hangarin, wag kang pumasok, wag kang lumahok sa pagsulat ng ating saligang batas para para magawa mo yung gusto mo sa hinaharap na panahon. Pero kung ikaw ay susulat ng saligang batas o kabilang ka sa susulat ng saligang batas, bukod sa ikaw ay ihahalal, abay dapat barred ka na. Automatic, perpetual disqualified ka na to hold any public office. Yun, doon dapat i-apply yun. Yung perpetual disqualification from holding any public office. Kasi kung meron kang intention na lumahok sa politika, humahok ng pwesto sa gobyerno, pag-iisipan mo yung makakabuti pag ikaw pumasok na sa politika. Di ba? Hindi katulad nung wala kang intensyon, malinis ang iyong budhi na papasok sa pagsulat ng konstitusyon. Na wala kang ambisyon na magkaroon ng pwesto. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng bansa at ng mamamayan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Congressman Manuel Dalipe. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan?